Sa ngayon pala ay dalawang teams ang interesado dito na makuha ang serbisyo ni Christian Stanhardinger at iyan ay itong Magnolia Hotshots at ang NLEX Road Warriors. Hindi nababanggit madalas ang NLEX pero mukhang ang NLEX daw ay gustong makipag-unahan dito sa Magnolia sa pag-acquire kay Stanhardinger dahil siyempre kitang-kita natin na ang NLEX ay nangangailangan ng isang sentro. Kaya nga ngayon ay unahan sila nitong si Coach L.A. Tenorio ng pag-acquire sa serbisyo ng nasabing big man. Alam ko na marami magsasabi na llamado dito ang Magnolia dahil nasa SMC camp itong si Stanhardinger. Yung rights niya ay hawak ng Terra Firma Jeep na alam ng lahat ay hawak din naman ng SMC. Ang problema nga lang dyan, itong si Stanhardinger hindi natuba nung tindiretsa ng Barangay Hinebra dito sa Terra Firma at ang sabi ng iba yan ang dahilan kung ba't siya nagretiro. Ngayon, ang tanong kung ito ba si Stanhardinger ay papayag pa rin maglaro sa isang SMC team katulad ng Magnolia Hotshots. Diyan natin makikita ngayon yung kung paano makikipag-negotiate dito si L.A. Tenorio dahil alam natin na itong si Coach Tenorio ang gusto niya talaga ay kumuha ng isang center na magagamit pang bantay kay Fajardo. Kaya nga si James Laput mas mahaba na ang playing time sa ilalim ni Coach Tenorio. Pero syempre, iba kung meron kang James Laput, iba yung Christian Stanhardinger. Kaya nga hindi na ako magtataka kung susubukan talaga ng Magnolia na makuha ito. At dyan natin talaga sasabihin na natin masusukat kung paano mag-prepare ng negotiations itong SMC at MVP Group. Siyempre, itong Terra Firma naman, kahit sino makikinig din sa mga offer, lalo na dahil pabenta na yung team nila. So, tignan natin kung sinong yung offer ng Magnolia. Kung si Russell Escoto ba, si Christian o si Rafi Verano, or baka si James Laput mismo ang ibigay nila para dito kay Coach Ronald Tubid. Ang maliwanag dito, magkakaroon ng matinding usapan dyan. Napag-uusapan natin itong mga nangyayari ngayon sa PBA. Ang isa raw dito sa mga sabihin na nating pinag-iinteresan ng mga tao ay kung anong pwede mangyari dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil merong mga report na baka daw itong SM Group ay interesado na bilhin itong Phoenix. Matagal nang napapabalita na itong SM daw ay baka sumali sa PBA. At ngayon daw ay mukhang matutuloy na. Kasi syempre, kung ikaw ang SM, kaya-kaya mong bilhin ng Phoenix Fuel Masters. Actually, kung gusto ng SM, kahit 3 team kaya nilang bilhin dahil alam naman natin kung ano ang financial capability ng mga C. Ang question na lang kasi dito ay kung interesado ba sila na sumali dito sa PBA at ngayon ay mukhang interesado na raw. At itong Phoenix ang napili yata nilang team na kunin. Kasi kumpara mo dun sa lineup ng Blackwater at Terra Firma, mas maganda ang lineup nitong Phoenix Fuel Masters. Kaya nga yan talaga ang kanilang napili ngayon. As it is, alam naman natin na itong Phoenix hindi yan basta-basta na lamang na papayag magpabenta. Pero siyempre kung ano man yung asking price nila, kaya yan ng SM. At ang SM naman sigurado na mamimit yan lahat ng requirements ng PBA. Ang magiging tanong na lamang ay kung sino pa ang team na pwedeng kunin ito. Sa tingin ko sa ngayon, kung sasali ang SM dito sa PBA, baka Phoenix Fuel Masters pa lang ang kunin nila at hindi na magdagdag ng iba pang koponan. Pero kung magdadagdag yan ng ibang koponan, sa tingin ko, malamang yung Blackwater o Terra Firma kunin. Pero as it is, malamang kung kukunin ng SM itong Phoenix, i-retain yan lahat ng mga players nito. Sila Balungay, si Richie Rivero, Jason Perkins, si Will Gozum at yung pati na yung mga draft picks nila. Dahil syempre kung SM ang gusto mo makabuo ka ng isang competitive team na magagamit mo talaga dito sa PBA. Kaya kaabang-abang itong development na yan kung sakasakali nga na ito ay matuloy. Thank you.